May dating reklamo na pala ng pambubugbog sa isa pang kasambahay, yung babaeng amo na nakulong matapos umano niyang mapatay sa bugbog ang kanyang minor de edad na kasambahay sa Mandaluyong. Nakatutok si Cara David. Kinasuhan na ng murder ang amo ng kasambahay na namatay kamakailan dahil umano sa pagmamaltrato. Kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong PNP headquarters ang suspect na si Sheila Gomez, 32 years old. Binugbog umano ni Gomez ang 17 taong gulang na si Rochelle Lopez hanggang sa ito'y mamatay. Sa autopsy, puro pasa ang katawan ng bata. Posible raw na inuntog ang ulo nito, hinampas ng kawali at sinaksak pa ng screwdriver sa likuran. Nang suriin namin ang case files ng Mandaluyong, natuklasan naming may iba pa palang kasambahay na minaltrato umano si Gomez. Dito lang Enero, sinampahan siya ng paglabag sa child abuse law matapos niyang imaltrato ang kanyang minor de edad na kasambahay na si Lirio Gestre. Puro pasa sa katawan at mukha ang bata. Ang kanyang ulo tad-tad din ng sugat. Parehong-pareho ng mga sugat ng batang si Rochelle. Sa sinumpaang salaysay ni Lirio, ilang beses daw siyang pinagmumura ng among si Gomez. Tinawag daw siyang demonyo, sabay hampas sa kanya sa pader. Minsan na rin daw siyang pinagbantaan na kaya raw niyang patayin ang kasambahay. Pagkatapos ay pinagsisipa siya sa hita, sinampal, ginupitan ng buhok, hinampas ng kawali sa ulo at pinagsusuntok. Nakatakas si Lirio sa kanyang amo noong January 5. Ang batang si Rochelle ang pumalit sa kanya at makalipas ang 5 buwan, namatay umano sa kamay ng amo ang bata. Ayon sa rules on evidence, sa rules of court, yung previous acts, ay yan na ebidensya na nagpapalakas. Ebidensya ang mga previous acts, previous schemes. O ayan nga yun eh, hindi naman nag-iisa tong katulong na ito na sinaktan at namatay pa nga. Iba nakatakas lang kaya hindi natuluyang mapatay. Pinuntahan ng GMA News si Gomez sa Mandaluyong PNP headquarters pero hindi ito humarap sa amin. Hindi ito ang unang kaso ng pagmamaltrato ng kasambahay. Noong May 2012, nakilala ng publiko si Bonita Baran na hindi lang binugbog, binulag pa ng kanyang amo. Hanggang ngayon, sariwa pa rin kay Bonita ang trauma na dinanas sa kamay ng amo at bumabalik-balik ito kapag nakakarinig siya ng panibagong kaso ng pang-aabuso. Ang sakit po yung kasi na yung ginagawa po sa kanya, ganun pong ginagawa sa akin. Kaya nga po dapat, tratuhin nilang maayos ang kasambahay. Tinuturing to ng, parang mo po siya, kasama sa bahay. Dapat mahalin mo din siya. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.